itong 18 dating sundalo posible humaharap sa mga kasong kriminal matapos itong kanilang mga paratang laban ho sa ilang mga opisyal na tumanggap umano ng pera. Samantala, ang Department of Justice bukas ho para sa maghahain ng reklamo laban sa naturang mga sundalo. Tinutukan yan ni Bombo Grantilario. Posibleng maharap sa kasong kriminal ang 18 nagpakilalang mga dating sundalo kasunod ng mga aligasyon korupsyon laban sa ilang mga opisyal ng pamahalaan. Ayon sa Department of Justice, bukas ang kaguran para sa sinuman maghahain ng reklamo kontra sa naturang grupo. Ibinahagi ni Justice Spokesperson Attorney Polo Martinez na maaaring magsampa ng reklamo ang mga pinaratangang personalidad kung tingin nila ay siniraan sila ng mga ito. Subalit giit ng tagapagsalita na hindi nangangahulugang diretso na kaagad na may aakyat ito bilang kaso sa korte. Mayroon pa niya kasing proseso sa paghahain ng reklamo sa prosekusyon bago tuluyang makasuhan ang 18 nagpakilalang mga dating tauhan ni former Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Well, of course, nothing prevents any public official from filing a case against anyone who they allege to have slandered them or have spoken ill about them. No, that's within their capacity. They can do so. Now, once they do file it, the question remains, will it prosper? Diba? Kasi, again, it has to go through standard procedure na you file first your criminal charges with the prosecution offices or the DOJ, whichever is applicable. Kung maalala, lumutang sa 10 balitaan ang naturang mga nagpakilalang dating sundalo sa pagsiwalat ng kanilang mga nalalaman ukol sa korupsyon sa bansa. Mali-malitang naglalaman raw ng pera mula sa dating kongresista ang kanilang idineliver sa mga opisyal ng pamahalaan. Pinaratangan din nila ang ilang mga mamabatas at personalidad na tumanggap umano ng milyong-milyong halaga ng pera. Habang nitong nakaraan lamang ay formal na nilang isinumite sa Office of the Ombudsman ang joint affidavit naglalaman ng mga aligasyon pati ebidensya. Bagamat hindi bilang isang reklamo kundi referral pa lamang, naniniwala sila na sa tanod bayan akmang idulog o dalhin ang kanilang mga salaysay. Gayunpaman, ibinahagi ni Justice Spokesperson Attorney Polo Martinez na handa ang kaguran na magsagawa ng investigasyon ukol rito. Ngunit ito anyay kung itatalaga at ipapasa sa kanila ng ombudsman ang gawain o di kaya'y isumite ng grupo ang salaysay sa tanggapan. Opo, so meron pong standing memorandum of agreement ang DOJ with the ombudsman. So if the ombudsman deems it proper to deputize us for the conduct of investigation of any case, hindi lang po ito, no, that applies generally, then yes, of course, we will conduct the PI. As long as may agreement po ang Ombudsman, Office of the Ombudsman and DOJ. Subalit, ibinahagi ng opisyal na sa kasalukuyan ay hindi pa nakikipag-ugnayan ang ombudsman sa kaguran hinggil sa naturang issue. Wala pa po. As of today at least, wala pa po. Wala pa pong discussions as well. So we'll have to wait and see. Sir? Right now, wala pa pong alam na may ganung coordination because kailan po lang po ba na-file, di ba, yung affidavits. So we'll have to wait and see. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.